Okay, so good morning. Yan. Salamat sa Panginoon. Isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa. Sa umaga pong ito na ako po'y nagagalak na ako po'y maanyayaan upang magdala po sa inyo ng salita ng Diyos. Wala po ako hangarin kundi may taas ang Panginoon sa gitna po ng bawat isa at tayo po'y matuto ng kanyang banal na salita. Ako po pala ang inyong Kuya DM, ano? Sa umaga pong ito, ang magdadala po ng salita ng Panginoon, no? Okay, at welcome po sa Youth Conference no 2020. Yan, napakaganda po ng ating paksa, ano? Grounded in Christ, no? Makikita po sa Colossians 2:7 at yung paksa po na aking dadalhin sa umagang ito ay grounded in faith, no? Na tayo po ay maitatag, no? O maging matatag sa pananampalataya, ano? At mababasa po natin ang ating pong text sa umaga pong ito, no? In Colossians 2:7, rooted and built up in him and established in the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. So umaga pong ito ang hinihiling sa bawat isa, no, sa napakaiksing panahon, napakaiksing oras, no, na let's try our best, no, na as much as we can ay matuto po tayo ng salita ng Diyos, no. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Lord, ang aming pong dalangin sa umaga pong ito, gabayan niyo po kami sa pag-aaral ng iyong salita at kayo po'y manguna sa bawat isa sa umaga pong ito. In Jesus' name, Amen, no. So, ang Biblia, hindi po tayo maging matatag sa Panginoon. No? We cannot achieve that desire na mangugat, no, or maging matatag, establish sa Panginoon sa pananampalataya. Number one, kung hindi natin susundin ang utos ng Panginoon sa atin. Sabi po sa 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. No? Mapabata ka man, mapamatanda ka man, in this age of grace. Kung nakita niyo po, may chart po tayo dito sa ilalim. You see my cross dyan, yung bago namatay si Jesucristo, tawag po doon ay age of law. Pagkatapos namatay si Jesucristo, yung age kung saan po tayo, yung panahon, kapanahunan kung saan po tayo na nalalagi, yan po yung church age, so panahon ng biyaya or age of grace, no? Panahon ng biyaya ng Panginoong Jesucristo. And the future, our tribulation period and kingdom period, ano? Kaya ang Biblia nagtuturo po sa atin bilang anak ng Diyos na mag-aral po ng salita ng Diyos kasi yan lamang po ang kaparaanan para maging rooted tayo, maging matatag tayo sa pananampalataya sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lamang tayo inutusan ng Diyos na mag-aral, bagkus binigyan pa tayo ng Panginoon ng instruction kung paano pag-aralan ang salita niya, no? Bawal dagdagan, bawal bawasan, no? Bawal palitan, no? Ah, bagkus ang sabi ng Panginoon, rightly dividing the word of truth, no? So, ang tamang paghahati-hati ng salita ng Diyos. Let's learn some division na iba yung past sa present, iba din sa future. At hindi pwedeng paghaluin, no? Yung past ilagay mo sa present, yung future ilagay mo sa present, hindi rin pwede. Yung present ilagay mo sa past, hindi pwede. Yung present ilagay mo sa future, hindi rin po pwede. Kahit saan naman sigurong areas ng buhay ng tao, hindi talaga tutugmayan at maging maayos. At higit sa lahat sa salita ng Panginoon. So, the Bible is teaching us to rightly divide the word of truth. Yung ibang mga teachers siguro natin dyan ay magdadala sa atin na mas more detailed at mas maliwanag na pagtuturo sa umaga na yan. Pero I want just to focus sa umaga pong ito sa paksa natin na patungkol sa pananampalataya. At alam niyo po, no, mga kapwa kabataan, no, kabataan dati, no, ah, isa na siguro sa pinakamahalagang katanungan na dapat masagot ng bawat tao, tayo rin, no, matanda, bata, no, babae, lalaki, siguro yung katanungang tulad neto na naitanong sa Matthew chapter 6:19 in verse 16. Ang sabi po dito, and behold, one came and said unto him, Good master, what good thing shall I do that I may have eternal life? Hindi ko alam kung may nakapagtanong na ba sa inyo
ng katanungan na yan or naitanong nyo na yung katanungan na yan or nasagot nyo na ba ang katanungan na yan sa inyong mga sarili o sa mga nagtanong sa inyo? But I do believe na isa ito sa napakahalagang katanungan na dapat talakayin ng bawat isa sa atin at dapat malaman natin ang kasagutan at dapat kabisado natin at dapat maging matatag tayo sa pananampalataya patungkol sa katanungan ano ang dapat gawin ng isang tao para magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. When you say buhay na walang hanggan, siya ay maligtas sa kanyang kasalanan at sa kapahamakan sa lawa ng apoy at siya po ay magkapiling ng Diyos balang araw sa kanyang kaharian. Eternal life, no? Na hindi mapahamak sa lawang apoy. Ano nga ba ang kasagutan sa katanungan na yan, no? Alam niyo po, um, I don't know kung familiar kayo sa mga pictures na ilalagay ko po dito. Pero halos silang lahat, minsan sa buhay ko, narinig ko na ang kanilang kasagutan paano ang tao magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung nakikita nyo po ito dito po sa ilalim, yung Seventh-day Adventist, they will tell you uh, it's through the Lord Jesus Christ. Pero at the end, sabihin nila, dapat kaanib ka namin. Kung pupunta ka naman sa Roman Catholic, sabihin nila dapat gawin mo yung 7 sacraments, no? At magpabinyag ka, dami. You believe in Christ, maintain good works, then sakali maligtas ka. Magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Punta ka sa dating daan, kay Eli Soriano, sometimes, no? In the past, I heard one video, may nagtanong, paano maligtas, no? Yes, sa pananampalataya sa Panginoon and sa bautismo at sa gawa. Then you go to Iglesia ni Cristo, ganun din. Pag hindi ka kaanib sa iglesia namin, hindi ka maliligtas. You go to Apollo C. Kibuloy, sabi niya kung hindi ka deserving, hindi ka maging kaanib namin, hindi ka maging anak, no? Sa pamamagitan ng appointed son ng Panginoon, no? The honor of the universe, hindi ka maliligtas. Pero ang tanong ay, yan nga ba ang kasagutan sa katanungang paano ang tao magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang buhay na walang hanggan ba ay natatanggap nga ba sa pamamagitan ng reliyon, sa pamamagitan ng impluwensya, sa pamamagitan ng kasikatan, sa pamamagitan ng kayamanan, pananampalataya, paggawa ng mabuti? Ano nga ba? Ano nga ba ang sabi ng Biblia? Sometimes if these people speaks about things about salvation, madadala ka, no? Kung hindi mo alam ang katotohanan sa Biblia, no? Kaya yan po yung ating tatalakayin sa umagang ito. Ano? Nabalikan po natin ang talata in Matthew chapter 19 in verse 16. No? Kung nakita niyo po, parang may nilagay ko po yung parang nakapoint po siya under the law because this passage of scripture belongs to age of law, ano, sa panahon sa ilalim ng batas. Now, makikita natin mamaya bakit. Ano? Ang sabi niya, behold, one came and said unto him, Good master, what good thing shall I do that I may have eternal life? So napakaliwanag ng tanong niya, ano ba talagang dapat kong gawin para ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Alam niyo anong sagot ni Jesus sa kanya? And he said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. Paano daw? Paano daw? Ano daw sabi ni Lord? Kuya DM, anong sabi ni Lord? Anong sagot ni Lord doon sa katanungan ng ah, young man, no? Na magkaroon ng paano magkaroon ng eternal life. Oh, ang sagot ni Lord sa kanya, keep the commandments. Ba narinig niyo na po ba 'yan sa mga aral ng mga sinabi ko kanina? Gusto mo ng buhay na walang hanggan, keep the command. Pastor, tama sila kasi keep the commandments. 'Di ba? Oh, ano pa sabi niya? And he said unto him, which and Jesus said, Thou shalt not no murder, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness, honor thy father and thy mother, thou shalt love thy neighbor as thyself. Alam mo, sabi ng young man, all these things I have kept from my youth up, what lack I yet? Sabi niya, lahat to nagawa ko na to, Lord, ano pa ang kulang ko? Sabi ni Jesus, and Jesus said unto him, If thou wilt be perfect,
Go and sell that thou hast, and give it to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. Sabi niya, gusto mo makompleto yung kaligtasan na yan na meron ka? So, you keep the commandments, then the next thing you need to do, malis ka, benta mo yung ari-arian mo at ipamigay mo sa mahirap. Alam mo, sabi ng young man, but when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possession. Pag tinanong ka kaya ngayon, Pastor, paano nga ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Kuya DM, paano nga ba ang buhay na walang hanggan? Paano nga ba tatamo ng isang taong ito? What if that person na tinanungan mo, dadalhin ka sa Matthew chapter 19 and he will point you, ito ang sabi ni Jesus. Shall we believe it or not? Nasa Biblia yun. Totoo yun. Nasa Biblia yun eh. Tama? Now, may papakita po ako sa inyo sa gabing ito, sa umagang ito na halos the same question. Pero iba yung sagot. Now, let's go to Acts chapter 16 verse 30. I hope di pa po tayo natutulog. Parang umagang-umaga, pero alam ko yung oras na ito baka iba sa atin na puyat, no? Excited, no? Sa uh, um, ating pong gawain sa umagang ito. Pero I hope gising pa po tayo. No? Acts 16:31, ano po sabi dito? And brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? Almost the same question about salvation, about eternal life. Ano ang gagawin ko para ako magkaroon ng buhay na walang hanggan? Alam niyo yung sabi? Ang sabi ni Apostle Paul, and they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy house. Oh, now, look at this. No? If you see this arrow, it points out here. Yan, no? Parang tumututok siya dito sa may grace or church. Yan po sa panahon po natin ngayon. Somebody asked, sa panahon po natin ngayon, paano magkaroon ng buhay na walang hanggan? Paano maligtas? Ang sagot po sa kanya, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Pastor, nasaan yung keep the commandments dyan? Nasaan yung go and sell thou hast and give it to the poor? Kuya DM, wala doon. Wala tayong makikita dyan. Ano? You see? So, Pastor, Kuya DM, pareho yung tanong, pero iba yung sagot. Alin yung tama? Now, tuloy pa po natin. Kung tutuloy natin sa pag-aaral at tanungin natin yung may akda nito, ang nagsabi nito, patungkol sa kaligtasan, ito yung kanya pang mga ibang kasagutan, ibang mga aral o katuruan. In Ephesians 2:8, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Sabi niya, for by grace are ye saved through faith. Okay? Today, you can be saved through faith, not through the commandments, not through selling that thou hast and give it to the poor, but it's through faith. And that not of yourselves. Hindi na sa ating mga sarili. Hindi sa ating pananampalataya. It's the gift of God. Not of works, lest any man should boast. Ano pa po sabi niya? Titus 3:5. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Romans 11:6, uniform palagi yung sabi ni Apostle Paul. No? Yung apostle po ng Gentiles, the apostle of the Gentiles, our apostle today in this age of grace. Now, sabi niya pa, Romans 11:6, and by grace, then it is no more of works. Otherwise, grace is no more grace. No more of works ang kaligtasan ngayon. If you go to Romans chapter 4 verse 5, but to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. No, paano ngayon ang tao maligtas? Sabi ng talata, to him that worketh not. Hindi sa gawa. Okay? But to him that believeth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Now, Galatians 2:16. Ano pong sabi sa Galatians 2:16? Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Hey, kung kung hindi nyo pa nakita na opposite talaga to doon sa Matthew chapter 19, ewan ko na lang.
Sa Matthew chapter 19, sabi doon kanina, keep the commandments. Ngayon, in Galatians 2:16, after Jesus Christ died on the cross, resurrected, no, and went to heaven, and after he called another man to be an apostle today, his instructions for us today, ano sabi niya? Not by works of the law. You cannot save today by simply following the works of the law. Pero paano ka maligtas ngayon? But by faith of Jesus Christ. Maliligtas ka ngayon, mapapawalang sala ka ngayon, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan ngayon by the faith of Jesus Christ. Listen, now, you need to get it right. Ngayon, maliligtas tayo, Kuya DM. Ang kaligtasan pala ngayon sa pamamagitan ng faith ni Jesus. Hindi sa pamamagitan ng faith ko. Hindi sa pamamagitan ng works ng law. Kundi sa pamamagitan ng faith ni Jesus. Faith of Christ. Faith of Jesus Christ. Hindi ko faith. Even we have believed in Jesus Christ. Yes, we believe in Jesus Christ. But it's the faith of Christ that save us. That we might be justified by the word, that we might be justified by the faith of Christ. What? Ano yung makakapagligtas sa atin? Yung faith ni Jesus. Not by the works of the law, but by the for by the works of the law shall no flesh be justified. If you heard somebody there today, sa YouTube man, sa Facebook man, that they could be saved by certain works of the law, hey, listen, the apostle of the Gentile, our apostle today in this age of grace, was given by God an instruction to teach us today, no, bilang mga anak ng Diyos, na it's not by the works of the law para tayo maliligtas. It's by the faith of Jesus Christ. Now, titingnan natin sa umagang ito, Pastor. No? So, if you show a little comparison, no, in Matthew chapter 19 or Galatians chapter 2 or Acts chapter 16, same question. Ang tanong ay, paano ako magkaroon ng buhay na walang hanggan? Paano? Alam niyo po, ang kasagutan depende kung saan ka nabubuhay. Kung nabubuhay ka sa ilalim ng batas, ito yung sagot. Keep the commandments. Yan. Pero if you are living under grace, ito po yung sagot. Be justified by the faith of Christ and not by the works of the law. So ang tanong hindi alin diyan ang tama. Kasi pareho yan tama. Ang tanong is, alin dyan yung para sa akin ngayon? At ang marahil na tanong, at ang marahil na isa pang tamang tanong, saan ako, pastor, ngayon banda? Nasa ilalim ba ako ng batas o nasa ilalim ako ng biyaya ng Panginoon? If you look at Romans chapter 6 verse 14, ito pong sabi ng Biblia, for sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law but under grace. So saan ka ngayon? You are not under the law but under grace. Okay? So, now titingnan natin sa mga ito yung phrase na be justified by the faith of Christ. Pastor, pag sinabi bang faith, ano bang ibig sabihin ng faith, pastor, no? Kasi ang lahat naman ng tao nagsasabi na may pananampalataya sila, no? Na isang bagay na natutunan ko sa pag-aaral ng Biblia, no? Sa mga teachers po natin diyan, salamat po, ano? At marami pa akong dapat pag-aralan. Yung yung salita pala ginagamit palagi depende yung kahulugan pala ng isang salita depende sa paggamit o sa konteksto ng paggamit ng salita. Halimbawa, yung salitang pananampalataya. Ang salitang pananampalataya pwede palang gamitin o magpaliwanag ng iba't ibang katuruan. Halimbawa, pag sinabi nating faith, number one, it could mean a body of doctrine. Pag sinabi po nating doctrine, it means teaching, um, katuruan ng Diyos na gusto niyang paniwalaan mo at gusto niyang gawin mo ngayon. So, yung set of teaching na yan, o teachings na yan, or set of doctrines na yan, or commands ng Panginoon yan could also mean faith pala sa Biblia, according to the Bible. Let's look at
First Timothy chapter 4 in verse 1. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times, sa mga huling araw, sa panahon po natin ngayon, some shall depart from the faith and giving heeds to seducing spirits. You see that? Mas pipiliin pa nila yung ano daw, seducing spirits and doctrines of devils. Mas pipiliin pa nila ang katuruan ng diablo. They will depart from the faith and they will choose what? Doctrines of devils. You see? You see the comparison, mga kapatid, ano? So, faith there, it's something na kanilang pinaniniwalaan, pero nung dumating ang panahon, iniwan nila. Di ba? Iniwan nila, nilayuan nila. So, mga kapatid, mga kabataan, no? Um, ang faith pala sa Bible, it could mean a body of doctrine. If you have time, you can check that verses in the Bible, no? Ang dami diyan, no, na pinapakita ng Biblia that the Bible used the word faith as a as a body of doctrine, no? So, ano bang kaya minsan may tanong, ano bang pananampalataya mo? Ano bang paniniwala mo sa katuruan patungkol kay Kristo? Tao lang ba siya o Diyos siya? So, katuruan, we say faith. But faith also, ano pa po pastor yung ano pa pong puwedeng pakahulugan ng faith? Ang faith puwede rin pala maging personal faith. Halimbawa, in Matthew chapter 6 and verse 30, ang sabi doon, "Wherefore if God so clothe the grass of the field, na which today is and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith?" Ito yung ah personal na pananampalataya ng tao. Minsan ang pananampalataya ng tao maliit, patungkol sa nagwo-worry tayo, minsan patungkol sa pagkain, 'no? Ah, 2020, pandemic, 'no, may bagyo, may sunog, may lahat na lang. Lahat ng trahedya nandiyan na, 'no? So, kadalasan ang pananampalataya ng tao, ng mga mananampalataya, ng mga believers ng Panginoon, puno ng pag-aalala, takot, worrying, 'no? Worry sa clothing, 'no, ano damit ko bukas, 'no? Worry sa pagkain, 'no? So, ano sabi do'n? "O ye of little faith." Yung personal faith pala natin puwede maging malaki, puwedeng maliit, 'no? Puwedeng, ano pa po, puwedeng doubting, 'no? Look at Matthew chapter 14 and verse 13. "And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt?" Naalala niyo si Peter, no, nung naglalakad si Jesus sa tubig, naglakad din siya. Tapos nakita niya, nandiyan yung malaking alon, no? Natakot, no, na puno ng pagdududa, palubog na siya, no? Kaya siya tinawakan ng Panginoon sa kanyang kamay. Ano sabi ng Panginoon? O thou of little faith. So sometimes ang faith natin, may faith na malaki, may faith na mahina, may faith na malakas, no? So yan po yung faith ng ah, tao, no? Ano pa po makikita po natin? Minsan ang katotohanan, ang Biblia nagtuturo rin ang tao wala talagang pananampalataya. Oh, and look at Second Thessalonians 3:2. "And that we may be delivered from unreasonable and wicked men, for all men have not faith." For all men have not faith. See? Oh. And marami pa mga talata, hindi ko lang dinagdag, 'no? So, ang faith pala puwedeng body of doctrine, puwede rin yung personal faith mo. At ang kadalasan yung faith natin bilang tao nagwe-wave 'yan, 'no? Minsan minsan pataas, minsan pababa rin, 'no? Kaya minsan makikita mo yung iba, pagdating ng malapit ng youth conference, nandiyan na, 'no, talagang masigasig. Pagkatapos sa youth conference, mga 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 1 month, matagal na siguro 3 months, o pabulusok naman, pawala na yung mga kabataan, 'no? Or minsan pabalik naman, no? So, ganyan talaga ang kadalasan. Kung iba naman kung ikaw tatay na, iba naman siguro kung ikaw pastor na, iba naman, 'no? Pero ganyan kadalasan ang pananampalataya ng tao, 'no? Minsan malaki, minsan maliit, minsan puno ng pagdududa, ah, minsan puno ng takot, no? So, faith could mean, number one, could mean body of doctrine or teaching. Number two, it could mean also your personal faith.
Yan. Pero gusto ko po mag-focus po tayo sa pangatlo at napakahalaga po nito. Ito po yung faith na nagliligtas. Kasi this faith, it's not just a body of doctrine, it's not just our personal faith, because this faith is the faith of Christ. Now, look at Ephesians chapter 2 in verse 8. Ang sabi po sa talata, "For by grace are ye saved through faith." Paano ka na-save? Through faith. Pastor, hindi yung faith ko talaga. No? Yung faith ko talaga nag-save sa akin. Ako talaga yung pastor. Kung hindi ako wala akong faith, di ako ma-save. Di ako maligtas. Now, look at this. Semicolon. Sabi niya, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves." Ang liwanag, ano? "That faith is not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast." Mga kabataan, now listen, I hope gising pa po tayo sa umaga pong ito, ano? Na yung faith na nagligtas sa atin ay hindi atin yun. Hindi sa ating mga sarili yun. Regalo ng Diyos yun. No? Hindi sa ating mga gawa yun upang wala sa ating magmalaki. Kanino yun, pastor? Kanino yung kuya? Look at Romans 3:22. Romans 3:22. "Even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ." Yung faith pala na yon, kay Jesus Christ yun. Okay? The faith that save us is the faith of Christ. At yung faith ni Christ, yun pala yung katuwiran ng Diyos, yung righteousness ng Diyos, yung pagkabanal ng Diyos. No? At ang sabi ng Biblia, no, yung faith na yon ng Panginoong Jesucristo, yung ginawa na yon ng Panginoong Jesucristo, unto all, pastor, nasa lahat pala. Nasa lahat naman pala, walang problema. "And upon all them that," what? "Keep the commandments." What? "Sell that thou hast and give it to the poor." What? Those who are INC, Roman Catholic, Baptist, Sabadista, ano pa, Dating Daan, ano pa. Hindi, sabi ng Bible, "Unto all them that believe." Now, if you believe on the Lord Jesus Christ, that He died, He was buried, He rose again the third day, His blood was shed on the cross of Calvary just to pay your sin. Anong sabi ng Biblia? Yung faith ni Jesus na yun ay ilalagay ng Diyos sa'yo. Ilalagay niya sa account mo. You see? At yun ang magliligtas sa atin. Ang sabi po sa Galatians 2:16, "Knowing that a man is not justified by the works of the law." Oh, hindi ka mapapawalang sala sa kahit anong bautismo, kahit anong gawa ng batas. Hindi ko sinasabi, mga kapatid, na maging masama ka. Hindi ko sinasabi, mga kapatid, na wag tayong magtalima sa batas na mayroon tayo. Hindi. Pero pag pinag-usapan ng kaligtasan, ayon sa apostol ng mga hintil, ayon sa apostol natin ngayon, ayon sa instructions and teachings and doctrines that God revealed to us today, it's not by the works of the law, only in this age of grace, but by the faith of Jesus Christ. So, what you need to do, you just need to believe in Jesus Christ. No? Even we have believed in Christ. If you believe in Jesus Christ, His faith will justified you, that we might be justified by the faith of Christ and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. Look at Galatians 3:22. Galatians 3:22. "But the Spirit hath concluded that all under sin." Pastor, Kuya DM, ang dami-dami naman nating binasang talata. Ano? Okay lang yun kasi study nga eh. Study the scripture. No? Search the scripture. Study the word of God. No? Siyempre, kung ang pag-aralan natin ay puro balita lang, hindi Bible yung bubuksan ko. No? Pag-aaralan natin buhay ko, hindi Biblia yung bubuksan ko, ano? Pero kasi pinag-aaralan natin Biblia. Kaya bukas tayo ng bukas, basa ng basa. Okay? Lista ka lang diyan ng mga naalala mo, no? Sabi niya, "But the scripture hath concluded all under sin, that the promise by faith of Jesus Christ might be given." The promise by faith of Jesus Christ might be given to them that what? Believe. Tama.
Tama, mali? No? Paano ibibigay ng Diyos sa iyo yung pananampalataya ni Jesucristo? Kung ang pananampalataya ni Jesucristo, yun yung nagpapawalang sala sa atin, yun yung magja-justify sa atin, yun yung magliligtas sa atin, yun yung magbubigay sa atin ng buhay na walang hanggan. At yun yung pananampalataya na nagliligtas, yung kay Kristo, paano niya ibibigay sa atin yun? Paano natin makakamtan yun? Sabi ng Biblia that we might be, sabi niya, the faith of Jesus Christ might be given to them that believe. So the question is, ang tanong sa umagang ito, ikaw ba'y nanalig na sa Panginoon na iyong tagapagligtas? If you say, yes, Pastor, I've trusted Jesus Christ as my personal Savior, the faith of Jesus is in your account today. The faith of Jesus is in you today. Nandyan na po sa iyo yan. Kaya nga sabi ni Apostle Paul in Philippians 3:9, and be found in Him, not having my own righteousness. Oh, it's not my own righteousness, which is of the law. Hindi aking katuwiran to na nakuha ko dahil sa mga batas. No? But that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Yung righteousness na mayroon po ako ngayon, it's through the faith of Christ. It's the righteousness which is of God by faith. See? Salamat sa Panginoon, mga kapatid, na ang righteousness na mayroon po tayo ngayon ay sa Panginoong Jesucristo, sa pamagitan ng faith ni Jesus Christ. Kaya nga po sabi sa Ephesians 3:12, in whom we have boldness and access with confidence by faith of Him. Bakit tayo may access sa Panginoon? Bakit tayo may confidence na tumawag sa Panginoon? It's by the faith of Him. It's by the faith of Jesus Christ. It's by what Jesus Christ had done on the cross of Calvary para lang tayo magkaroon ng kaligtasan, kaya tayo may access sa Panginoon. Now, listen to this. We are not saved by our works. Malinaw yon. We are not saved either by our faith in our works. Hindi tayo naligtas sa ating gawa. Hindi tayo naligtas sa ating pananampalataya at ating gawa. At hindi tayo naligtas sa ating pananampalataya. Pagkos we are saved by the work of Christ for us. Naligtas tayo sa ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa atin. Pumarito siya sa limbutang ito, pinako siya sa cross, pinasan niya ang ating kasalanan, nabayubay ang dugo ni Jesucristo sa cross of Calvary para lang tayo iligtas, para lang tayo bigyan ng buhay na walang hanggan. At yung pananampalataya ni Jesucristo na yon, yung ginawa ni Jesucristo na yon, yung faith ni Jesus Christ na yon, it was imputed to those who believe in Him. Our part is to believe in Christ. We completely put our faith on the finished work of Christ on the cross to save us. Yun lang. Our part is to believe in Christ. Ano naman ang ginawa ng Diyos para sa atin? The part of God is to save us. We are given the faith of Christ, the faith by which we are saved. So, napakalaga ang tanong, ikaw ba, kabataan, sa umagang ito, na nanampalataya na sa Panginoong Jesucristo? At now, listen to this. You need to understand this because somehow, some way, along the way, baka may magtatanong sa iyo, paano nga bang maligtas? Ano nga bang tamang kaligtasan? Kanino nga bang pananampalataya ang nagliligtas sa tao? That's why sabi ni Apostle Paul in Galatians 2:20, sabi niya, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Mga kabataan, no? So po maintindihan natin, kung ikaw po'y nanampalataya na sa Panginoong Jesucristo bilang iyong tagapagligtas, yung faith na mayroon ka ngayon, hindi na sa'yo yon, sa Panginoong Jesucristo na yon. Ituring nating araw-araw na para tayo napako sa Panginoong Jesucristo. Nevertheless, I live, na hindi na tayo nabubuhay sa ating mga sarili. Yet not I, but Christ liveth in me. Katotohanan niya na hindi natin pwedeng tanggalin.
Hindi natin pwedeng baliwalain. And the life which now I live in the flesh, and the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me, gave Himself for me. Salamat sa Panginoon. No? The faith, sabi niya, the life, no? Which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me. Diba? Have you ever meditated that verse? That God loves you. That God loves me. That God gives Himself for me. That God gave Himself for me. That God gave Himself for me. That God gave Himself for you. Have you noticed that, mga kabataan? Maraming buhay natin, no? Na ibigay natin sa iba, sa mali, sa kasalanan, sa kamunduhan. Pero itong Panginoong ito na nagkatawang tao, sabi ng Biblia, He loved you. He gave Himself for you. Para ano? Para lang maibigay niya sa iyo ang kaligtasan na libre at walang bayad. Now, bago po tayo mag-close sa umaga pong ito, I hope and I pray na marami pa kayong matutunan sa mga susunod na speaker. At ang akin lamang hangarin sa umaga ito, makita po natin ang kahalagahan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. At malaman natin ano ba talaga ang aral para sa atin ngayon. Kasi if we keep on studying the Bible and learning how to rightly divide the Bible, I'm pretty sure you will be rooted. You will be built up in Him and your faith will be established. Your personal faith, mga kapatid, mas magiging matatag yan kung nalalaman mo na yung faith na body of doctrines for us today in this age of grace. Pero bago natin ma-attain yung mga bagay na yan, unang-una sa lahat, let's have the faith of Christ. Ang tanong ay, meron ka na bang pananampalataya ni Kristo? Meron ka na bang kaligtasan? Sigurado ka na ba ng langit? Sigurado ka na ba ng buhay na walang hanggan? Kung hindi pa, mga kabataan, ito pong payo ni Kuya DM sa inyo. Ang Biblia nagtuturo po sa atin na mahal ka ng Panginoon. That's why binigay niya ang kanyang nag-iisang anak para lang tubusin ka, tubusin ako sa ating pagkakasala. Gusto mo bang maligtas? Gusto mo bang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Panampalatayaan mo si Jesucristo na iyong tagapagligtas. At kung mayroon ka na noon, mayroon ka na, Pastor, ligtas na ako. Kuya DM, ligtas na ako. Sigurado na ako, Kuya DM, sa kaligtasan ko. Now, the next thing that you need to desire is to be rooted and built up in Him. No? Ang katatagan mo sa Panginoong Jesucristo. Nung mangugat ka sa Panginoong Jesucristo, maging established ka sa Panginoong Jesucristo. Hindi, wag mo lang planuhin o i-desire na barang araw maging established ka sa buhay, sa pananalapi, sa relasyon, sa pamilya, o sa edukasyon, but maging established ka, i-desire mo talaga, planuhin mo talaga, hangarin mo talaga na ma-establish ka sa pananampalataya. Kung kamusta ang iyong personal na pananampalataya? Yes, minsan mainit, minsan hindi rin. Tama? Kamusta ang natutunan natin na body of doctrine? Faith as a body of doctrine. Diba? Now, hindi natin matatamo yung mga bagay na yan if we will not follow God's command for us today. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Grounded in Christ. No? Maraming salamat po sa umaga pong ito. Nawa po ang maikling panahon ng ating pag-aaral ay makatulong sa atin sa paglago natin sa ating Panginoon at sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. And Happy New Year sa bawat isa. No? At thank you so much sa pag invite para po maging kabahagi po. Napaka halaga ng gawain ito sa buhay ng bawat isa. At sa akin din, no, napakahalaga ng gawain tulad nito
para po sa ating pong katatagan ng pananampalataya natin sa Panginoon. Thank you so much and God bless you all.